of happiness and bitter tears. Through it all there was a common thread which cannot be ignored. You were there teaching me to be your servant, Lord. All along your hand has been guiding me, shaping my life to be a beautiful song. All along you've led me through the things that you do would make me strong. Your love has been there all along. Every joy and pain had a reason of its own. Now I realize that I was not alone. The changing seasons of my life were not left up to chance. Lord, I know you were working to fulfill your plan. All along your hand has been guiding me, shaping my life to be a beautiful song. All along you've led me through the things that you do would make me strong. Your love has been there all along. Tomorrow when I turn around and I look back at today, I will understand your purpose, and my thankful heart will say, all along your hand has been guiding me, shaping my life to be a beautiful song. All along you've led me through the things that you do would make me strong. Your love has been there all along. Your love has been there all Amen and amen. Napaganda ng awitin, ano po, na kung saan ay tayo po ay pinapaalalahanan na pagman tayo po ay nakakaranas ng mga setbacks, ng mga rejections, ng mga bagay-bagay sa mundong ito, mga negatibo kung ating titingnan. Pero kung ating pong susuriin, ay gaya po sabi ng awit, ano, God is always with us, no po, all along ay nandyan siya, no po. At kagaya ng aking nabasa, in every rejections are God redirection. No po, maaaring tayo po ay hindi napagbigyan sa ating pong ninanais. Pero isipin natin kung ating susuriin yun, babalik tanawan natin, nangyayari po yun para mas mabuti. Ano po. Sabi nga, nagsasarado ang ibang pintuan, pero nagbubukas ang ibang bintana naman. Okay, so ang kailangan lang po ay ating pong tingnan maigi ang plano ng Diyos at kanya pong pag-redirect sa atin. Magandang evening. Happy 777 prayer po sa inyo. Ako po muli ang likod kay Kristo, si Brother Marlon Diego, nag-aanyaya na sa loob ng isang oras. Tayo po magsama-samang unahin natin pong Diyos, hindi lamang po sa umaga, kundi sa bawat sandali natin buhay, lalo na ngayon, bago tayo humimlay sa pagtulog, ay masigurado po natin ang ating pong Panginoon susay laman ng ating pong puso't isipan.
sapagkat di po natin alam ang bukas, di natin may pagmamalaki ito. Kaya maigi po na sa bisig ng ating Panginoong Hesus, tayo po ay sumakanya sapagkat tanging yun lamang ang ligtas na lugar. At ating pong binabati ang ating mga kamanggagawa sa Panginoon sa pamamagitan po ng Google Meet at maaari po kayong bumati sapagkat tayo ilan lamang po ano. At mahaba pa naman din ang ating oras. Sister Marical, Sister Ami at Sister Amelda, kung meron po yung gustong i-greet, ano kayo siya shout out ay sige po, malaya po kayo na ito po ay gagawin. Magandang gabi po sa ating lahat. Happy 777 prayer. Din po sa ating mga viewers and followers. God bless po sa mga tahanan. Tayo po ay maghanda-handa na po at tayo po ay magsisimula na. Magandang gabi po. Happy 777 prayer po sa ating lahat at sa mga nakakasama po natin sa FB Live. Shout out po sa nanay at tatay ko dyan sa Bulacan. God bless us all. Ayan, thank you so much. Sa inyo pong pagbati. Sister Melda, baka ikaw ay merong babatiin. Showers of blessing to everyone. Happy 7-7 to all. God bless us all. Good evening. Ayan, salamat sa inyo pong mga pagbati. Shout out po sa ating mga ginigiliw na taga-subaybay at sa ating pong mga supporters, mga minamahal ko. Po. At may God bless you all. At nawa ay till Jesus comes ay maging maalab po tayo. Mga kapatid, para lang yan, ganito lang natin tingnan. Habang papalapit ang pagdating ng ating pong Panginoong Hesus. Kasi habang lumilipas po ang bawat araw, mas lalo tayong lumalapit sa kanyang pagbabalik. Kaya dahilan dyan, ay marapat lamang din mga minamahal ko na ang ating pong puso ay lumalapit din sa kanya. Ang mahirap po ganito, yung lumalapit ng kanyang pagbabalik, lumalayo naman ang ating pong puso sa kanya. Nako, problema po iyon. Kaya nga po mga minamahal ko ay lagi tayong maging maalab, nasasabik, at laging uhaw at nagugutom sa kanyang salita. Ayan, magandang gabi, Brother Dong, at sa inyo pong buong family. Happy 777 prayer po. Walang sound, Brother Dong. Sound check mo uli. Yung mga pinipindot mo dyan. Walang sound. Yan. Sige, subok. Brother Dong, testing. Kung ano yung pinipindot mo dati, ulit mo lang yon. Baka yung paraan para magka-sound. Sige nga daw, Brother Dong, paki-check mo yung mic. Yung audio. Unmute nyo lang po yung inyong pong mic. At ating binabati sa ating pong FB Live, si Susamanda, sabi niya ay showers of blessing to all. Happy 7-7 prayer, everyone. God bless us all. At kay ni Sister Flor Sanoria, ang sabi niya ay good evening po. Kung kayo po ay nasa FB na, ay maigi po na maglagay na rin ngayon po mga pagbati. At kung meron kayong gustong shoutout, ay lagay lamang po dyan upang aking po itong mabasa. At kung meron man po kayong mga prayer request, ay maigi po na pakilagay din sa ating pong comment section upang mamaya atin po itong maipag-pray sa ating opening prayer. Kung hindi man po aabot, ay sa ating pong Acts prayer para mailista rin po sa atin pong prayer journal. Yan. Sa atin pong mga may hawak na prayer journal, maki-update po yung pong mga prayer journal. Yung iba po na yung ating pong pinag-pray kagabi ay may iba na pong outcome. Iba yung iba ay Thanksgiving na po. Pakitingnan nyo po at paki-update. Okay, by the way, magandang gabi, Brother Alan, at sa iyong pong family. Happy 777 prayer. Good evening po, Brother Marlon, sa inyong pamilya, at sa bawat isa po narito. Magandang panahon dyan sa inyo, Brother Marlon. May araw pa sa inyo dyan. God bless us all. Sariwa yung hangin, ayun, humihihip-hihip pa. At umagang-umaga pa sa amin. Okay, ating po binabati si Nanay Juanita Kabakungan. Ang sabi niya, good evening po, happy 7-7 prayer po sa lahat. God bless us all the way from Binakawan, at kay ni po Sister Flor ay sa Talimundok. At si Tatay Ricardo at Nanay Lita Bacobe, good evening po. Happy 7-7-7 prayer po sa lahat.
God bless us all. Yan, kamusta po kayo dyan? Tatay Ricardo at Nanay Lita. Okay, so tayo po muna ay mandaling manalangin bago tayo magpatuloy. Let's bow our heads in prayer po. Dakila namin Diyos, Ama naming banal, handa na po kaming mapaturo sa iyong pong paaralan. Nawa, minsan pa, ang banal yung Espiritu ang inyo po isugo. Sapagkat kayo po ay nagwika kung ang sino man ay nagkukulang ng karunungan, umingi siya sa Diyos na nagbibigay ng sagana sa lahat at di nanunumbat at yun ay bibigay sa Kanya. Kami po ay salat sa karunungan, Panginoon. Ang kailangan po namin ang banal yung Espiritu na magkakalob nito. Maturuan nawa ang aming mga puso, humandang ito'y makinig at sumunod at magkabuhay ng lahat ng aming pong mapag-aaralan at matututunan. Maasa kami, O Diyos, na ang aming pong mga kaisipan, ang aming pong mga kalooban ay maging handa na walang hating atensyon. Sapagkat ang sabi nga ng aming pong nabasa, ang marami ay may mga personal devotion, nagsasagawa ng pagkipagtagpo, ngunit nabibigo na makatanggap ng pagpapala sapagkat sila po'y abala. Kaya nga po Ama, nawa ay sa pagkakataong ito ay itigil namin sa sandali ang lahat ng aming ginagawa. Mag-focus po kami sa pagbabasa at pakikinig ng inyong pong mga salita. Ang inyong mga anghel din, ang inyong talaga upang kamaingatan, kayo ang siyang mataas, maluhati at mabigyan kapurihan, kayo magsalita at hindi kami, Panginoon Diyos, at kayong mahayag at hindi po kami, kayo at kayo lamang. Salamat po Panginoon sa pagdinig sa panalangin. I-bless nyo ang lahat na naririto, Diyos, sa FB Live at gayon din po sa Google Meet at ang mga manunod ng replay, alang-alang po sa dakilang pangalan ng aming Panginoon Jesus. Amen and Amen. Okay, so ating binabati rin si Brother Chris Pongski, Sister Annalie, at ang buong family. Good evening po sa ating lahat. God bless us all the way from Santa Maria, Bulacan. At gayon din po si Ate Mary. Ang sabi niya, Happy 777 prayer. God bless po sa lahat. Okay, so ang ating pong babasahin ngayong gabi, Brother Dong, audio check nga daw. Okay na po, Elder. Gandang gabi po sa lahat. Okay, thank you Brother Dong. Meron lamang po tayong 17 talata, mga kapatid, ano? Tama nga ba? Wait lang po tama, 17 verses. Okay? At Nakamute yata. ayaw nga pala. Thank you, Brother Dong. Okay, meron lamang po tayong 17 verses. At gagawin po natin 10 ang mambabasa po natin. Para sa ganyan, ay 7 ay babasa ng 2 mga talata at samantalang yung huling 3 ay babasa lamang po ng 1 talata. Okay, so kagabi ay kami po yung nahuling magbasa. Ngayon naman ay kami ang mauuna. Sa kasalukuyan, meron po tayong 6 na mga boxes na nandito na hilera na po. Kaya magdadagdag pa po tayo ng 4 pang mambabasa. Kaya sa amin po ay meron po kami maidadagdag na isa pa. Tapos kila Sister Ami, kung nandiyan Sister Jasmine, isa pa. Go ahead po, Sister Ami, nandiyan Sister Jasmine. Ako lang po ang magbabasa, Elder. Okay. Thank you, Sister Ani. Okay, 2 po sa amin at 2 sa inyo, Sister Marical. Bali, magiging 3 po yung part nyo. Kaya lahat po yon ay 10 po ang mambabasa natin. Okay, magsisimula po ako. Pagkatapos ay si Brother Dong. Pagkatapos ay si Brother Alan. Pagkatapos po nun ay sila Brother Kyle. Po, bali 3 kayo dyan, Brother Kyle, ang babasa. Pagkatapos po noon ay yung huling si Sister Ami, pang 7, at yung huling 3, Sister Marical, kayo na po yon, tigigisa lamang pong talata ang inyong pong mga babasahin. At atin pong inaanyayahan na yung nasa atin pong FB Live, makisuyo na po na pakisuyo na yung ating pong mga Biblia, ano po, anumang pong version, anumang pong translation, okay lang po yan. Basta ang mahalaga po, kayo po ay susubaybay sa pagbasa. Nang sa gayon, sa ating pong pagre-reflect at paghanap mga leksyong nakatago, ay makarelate po tayo at maging kapakipakinabang sa atin ang ating pong mga pagdalo. Okay, kaya kung handa na po tayo po ay magbabasa na. Ang ating pong babasahin nga pala sa ating pong mga sa FB Live
ay ika-1 Kronika, Kapitulo 14. Ano po? Okay. So ito po ang laman. 2 talata lang po sa unang 7. Ang sambahayan ni David. Verse 1. Si Hiram na hari ng Tiro ay nagpadala ng mga sugo kay David at ng mga puno ng sedro, mga tagatapyas ng bato at mga karpintero upang ipagtayo siya ng bahay. Verse 2. At nabatid ni David na itinatag siya ng Panginoon bilang hari ng Israel at ang kanyang kaharian ay itinaas ng mataas alang-alang sa kanyang bayang Israel. Verse 3. At si David ay kumuha pa ng mga asawa sa Jerusalem. At si David ay nagkaanak pa ng mga lalaki at mga babae. Verse 4. At ito ang pangalan ng mga naging anak niya sa Jerusalem. Si Shmuah at si Subab, si Nathan at si Solomon. Verse 5. At si Ibhar, at si Elisua, at si Elfelet, at si Noga, at si Nefeg, at si Jafias. Verse 7. At si Elisama, at si Beliada, at si Elifelet. Verse 8. Nang mabalitaan ng mga Pilisteo na si David ay tinanghal ng hari sa buong Israel, lumusob sila upang hanapin si David. Nalaman ito ni David kaya hinarap niya ang mga Pilisteo. 9. Unang sinalakay ng mga Pilisteo ang libis ng Rephaim. Verse 10. At si David ay sumangguni sa Diyos na nagsasabi, aahon ba ako sa laban sa Pilisteo? Ibibigay mo ba sila sa aking kamay? At sinabi ng Panginoon sa kanya, umahon ka sapagkat ibibigay ko sila sa iyong kamay. 11. Kaya't umahon siya sa Baal Perasam at doon naagapi sila ni David. At sinabi ni David, sinambutlat ng Diyos ang kanyang kaaway sa pamamagitan ng aking kamay, sa gaya ng sumasambulat na baha, kaya't kanilang tinawagang dakong iyon na Baal Persem. 12. Kanilang iniwan doon ang kanilang mga Diyos at pinag-utos na ni David na sunugin ang mga iyon at muling sumalakay ang mga Pilisteo at salibis. Verse 13. At muling sumalakay ang mga Pilisteo sa libis. Verse 14. Nang si David ay muling sumangguni sa Diyos, sinabi ng Diyos sa kanya, huwag kang aahong kasunod nila. Lumigid ka at talakayin mo sila sa tapat ng mga puno ng balsamo. Verse 15. Kapag iyong naninig ang hugong ng lakad ng sa mga dulo ng mga puno ng balsamo, ikaw nga ay lalabas sa pakikipaglaban, sapagkat ang Diyos ay humayo sa unahan mo upang lupigin ang hukbo ng mga Filisteo. 16. Ginawa ni David kung ano ang inuutos sa kanya ng Diyos at kanyang pinatay ang hukbo ng mga Filisteo mula sa Gibeon hanggang sa Geser. 17. At ang kabantugan ni David ay lumaganap sa lahat ng lupain at sinidlan ng Panginoon ng takot sa kanya ang lahat na bansa. Yan, maraming salamat sa ating pong pagbasa. Okay, so tayo po ngayon ay hamanda na sa ating pong pagre-reflect dito sa ating pong babasahin. Bagaman ito po ay kakaunti, 17 lamang po yan, ay makikita po natin na hitik na naman ito sa aral, mga minamahal ko, no? Kung tayo lamang ay hihinto sandali, babasahin natin unti-unti at may pagsusuri, ay makikita po natin ang nais na iparating sa atin ng ating pong Diyos. At pangunahin, mga minamahal ko, ay ating pong hanapin ang ating pong Panginoong Diyos. Ano po, yung ating Panginoong Hesus sa ating pong kapitulo o sa mga talatang ating pong binasa. At lalong-lalo na ating pong saliksikin, ano nga ba ang personal na pagtuturo
na nais ng Diyos na ating pong matutunan ngayong gabi. Individual man o collective, mga minamahal ko, ay meron pong pagtuturo ang ating pong mahal na Diyos. Kaya yan po ang ating pong tignan. Okay, atin na pong ibigay ang pagkakataon kay Brother Dong. Brother Dong, sige po, go ahead. Po, magandang gabi po muli sa ating lahat. Reflect ko po itong verse 10, verse 10. Sabi dito, at si David ay sumangguni sa Diyos na nagsasabi, aahon ba ako laban sa mga Pilisteo? At iyo bang ibibigay sila sa aking kamay? At sinabi ng Panginoon sa kanya, umahon ka sapagkat aking ibibigay sila sa iyong kamay. Yun po, minsan nananalangin tayo mga kapatid, na siyempre ang gusto natin ay sagutin ang ating bawat mga panalangin. Pero minsan, sinasagot tayo ng Panginoon pero ang nasusunod pa rin ang ating mga sarili sapagkat meron tayong takot pa rin, hindi tayo nananampalataya doon sa pangako ng ating Panginoon. Pero sabi ng Panginoon, umahon ka sapagkat ibibigay sila sa iyong kamay. Sigurado na si Haring David, ganun din po tayo, sigurado tayo sa ating hinihiling sa Panginoon. Kung tayo po ay tunay na susunod at mananampalataya sa Kanya. Kasi kung si David ay sinabi ng Panginoon, kung wala siyang pananampalataya sa Diyos, hindi lubos ang kanyang paniniwala. Siyempre may takot siya na maaaring hindi siya sigurado ba ako doon. Di ba? Magdadalawang isip. Ganun nangyayari sa atin. Magdadalawang isip tayo. Natutuo kaya yun na ako'y pagpapalain ng Panginoon. Ako'y ganyan. Ganun, minsan ganun. So, ito yung sinasabi ko nung nakaraan, Brother Marlon, na daig pa ni Haring David yung merong bugil Kasi sigurado na siya, alam niya na mangyayari. Ang hinihintay na lang sa kanya, yung kanyang pagkilos. Kasi sabi ng Panginoon, sige, ibibigay ko sila sa iyo. Siyempre, ang hinihintay lang, pagkilos niya para may sakatuparan yung pangako ng Diyos. Maganda po yung reflection dito sa chapter 10 na to Yun nga po, tayo rin po ay sigurado naman tayo sa ating Panginoon. Ang tanong lang ay kung talagang tayo ba ay hahayo, kikilos, o tayo ba ay mananampalataya sa kanyang mga pangako, sa kanyang salita. Yun po ang magandang reflection. At mamaya na po yung iba. Sabi mo nga, maigsi lang to pero napakarami po nating matututunan at maraming laman. Yun lang po, magandang gabi po sa ating lahat. Amen, Brother Dong. Amen. Actually, Brother Dong, hindi lang ngayon yan natin po napakinggan, nung isang gabi at saka nung kaninang umaga, involved po yung ating po pinag-uusapan, yung paggawa ng desisyon, mga minamahal ko, na kung saan ay kinukonsulta natin ang Diyos. Ito po, kailangan po ay inaalam natin kung ano ang kalooban ng Diyos at after nating malaman, sabi nga ni Brother Dong, sumasagot naman talaga ang Diyos. At iyan ay nakikipag-usap sa ating pong isip. At gayon din sa kanyang mga salita na siyang banal na kasulatan at sa mga pangyayari. Ang kailangan lamang ay mabasyon natin ang ating mga isip na sa mga bagay-bagay na bumabalisa sa atin upang malinaw natin maintindihan kung ano po ang pakikipag-usap ng Diyos sa atin. Ang tanong lang, matapos nating mapakinggan, matapos sumagot, ano pong gagawin natin doon sa sasagot? Sabi nga ni Brother Dong, madalas kaysa sa minsan na sumagot ng Diyos, ang nauuna pa rin yung atin. Ang nasusunod pa rin yung atin. Anong saysay pa? Bakit tayo ay humihingi pa ng patnubay? Pero ang magandang patutunan dito po kay Haring David ay siya po ay nagtagumpay nang siya po ay sumunod. Ganun din po dapat tayo mga kapatid, nandoon ang pagtatagumpay kung sa pagsagot ng Diyos sa ating paghiling na patnubay ay kasama po doon yung ating pong willingness na tayo po ay sumunod. Muli, babalik tayo dun sa ating pinag-aralan, obedience is better than sacrifice. At ang pagkinig daw ay mas maigi kaysa mga matatabang handog na inihandog. Okay, so thank you Brother Dong. At kung meron kayong mga iba pa na ating pong maaring mapag-aralan, ay maaari nyo po diyan i-share din. Samantala, ating binabati si Sister Emma Halos Doniego at ang buo nyo pong pamilya. Yan, kita-kita po tayo sa Sabado.
At nandyan po ang fellowship sa lugar ng ipag. Yan. Good evening po mga kapatid. Happy 7-7 prayer po sa lahat. God bless us all. At God bless po sa inyong pong buong family. At ganyan din si Ate Sara Marie ay bumabati rin. Good evening to all. Yan. Good evening, Ate Sara. Okay, anong sinare ni Sister Imelda dito? Okay, tingnan po natin ito. Okay, sabi dito, the journey of King David as chronicled in 1 Chronicles chapter 14. Verse powerful blueprint for all of us seeking victory in the face of adversity. David's strategic conversation with God before engaging in battles demonstrate a reliance on spiritual wisdom that we can emulate in our own lives. Opo, mga naman ko, ito po yung dapat natin pong matutunan nga naman. Kasi kung mapapansin nyo, makailang beses po siyang dumulog, mga minamahal ko, no? Sa buhay natin dito sa mundo ito, napakarami pong labanan ang ating pong kinakasadlakan, ano po? At dito kay David ay parang ang bilang ko dalawa, ano po? Dalawang pagkakataong may digmaan. At sa dalawang pagkakataon na yon ay lagi po siyang sumasanggusin sa Diyos. Ano pong sinasabi sa atin? Sa labanan ng buhay po natin, mga kapatid, ay marapat lamang na lagi tayong umasa sa karunungang bigay ng banal na Espiritu, ang pangunguna ng ating pong mahal na Diyos. Ang maganda dito, mga kapatid ko, yung mga pagtupad niya na kanyang mga pangako. Ano pong mga pangako sa ibang aklat ng Biblia, ang ating pong matatandaan o maaalala natin habang ating pong binabasa, ito pong chapter 14. Yan, share niyo po, no? Comment lang po tayo sa comment section. At kung meron po sa ating pong Google Meet, ay ilagay po natin. Alam niyo, maganda po mga kapatid, huwag kayong nasa inyo po pagkakataong magsalita. Basta meron po nagpahiwatig ay pipinto tayo, tihinto. Okay, Brother Dong, sige po, go ahead, Brother Dong. Konti lang po, Elder. Ito pong sa chapter 14, ano po, sumangguni uli si David. Yung po yung kailangan talaga natin na lagi po talaga tayong sumangguni sa ating Panginoon. At minsan po, Brother Marlon, ay hindi natin nagagawa. Ako po, madalas sa sarili ko po ako nagsasalita na minsan talaga o madalas ay lagi yung sarili ko na lang yung aking sinusunod o sa lakas ko ako kumukuha ng mga halimbawa sa mga problema, solusyon. Ano po? Sabi dito sa 15, at mangyayari na pagka yung narinig, sinasabihan po siya ng Panginoon ng ubong ng lakad sa mga dulo ng mga puno ng Morales na ikaw nga ay lalabas sa pakikipagbaka sapagkat ang Diyos ay yumaon sa unahan mo upang saktan ang hukbo ng mga Pilisteo. At sabi po rito sa 16, at ginawa ni David kung ano ang iniutos sa kanya ng Diyos. Yun po, ginawa ni David. Yun po ang mga utos sa atin yung Panginoon Ang tanong po ay, sa sarili ko po ito, ginagawa ko ba? Ganun po, lagi tayong may pagtatanong sa ating ding sarili. Minsan, madalas, Brother Martin, tinatanong ko yung sarili ko, ano kaya yung aking, kumbaga sa bilang na 1 to 10 ano kaya ako sa Panginoon sa tingin ko, sa ginagawa ko. Kasi, parang lang ako, yung kidlat lang na isang litaw lang, wala na. Parang ganun. Minsan sa devotional, wala ako. Minsan sa Vision Prayer, hindi ako nakaka-attend. Kasi po may mga pakikipaglaban nga po tayo. Ito, karanasan ko po, kanina lang. Siyempre po, ito po, relate po tayo rito minsan sa ating pong mga buhay. Kailangan natin, minsan Brother Marlon, ay yung meron tayo hinahagilap na sa sariling lakas natin ating ginagawa. Pero totoo po to, kaya kasi sayang po, kaya po ako ngayon ay medyo masiglang nagbabahagi. Kasi po, naalala ko po yung manalangin ka sandali na huwag sa sarili mo. Gabi ng solusyon. So isang pitik po may sagot po agad siya. Yun po yung pangako ng Panginoon. Ito po. Ito po kaya karanasan ko kanina lang po, Elder Brother Marlon. Kaya po ako medyo nahuli.
At ako nga po ay nagmamadali na makabalik, makasali sa ating pong programang ito. Yun po ang inaano ko mga kapatid. Yung kapag ka sa totoong ikaw na nanampalataya sa Panginoon, ibibigay niya naman po. Hindi naman po siya madamot. Kensya na po. Yun lang po, mga kapatid. Amen, Brother Dong. Alam nyo, mga kapatid, yung mga personal na testimonya po natin, mapapatotohanan po natin yung ating pong pinag-aaralan. Kung kailangan lang po natin huminto sandali, ating mag-reflect tayo sa buhay natin, makita natin, mga minamahal ko, yung malaking pagkakaiba. Kapag tayo ang umaasa sa sarili natin lakas, kakayanahan, makita natin po yung result ay ibang-iba kaysa sa pinagkatiwala mo sa Diyos. Mamaya, ay tignan pa po natin, meron pa maganda doon sa sinare ni Brother Dong na yun. Po. Thank you, Brother Dong, sa iyong pong patotoo, personal na testimony niyo po. Okay, Sister Marical, pagkatapos ay Brother Alan. Sa chapter po na to, na ang pamagat, diba, sabi, ang sambahayan ni David, nakaka-amaze po na si David na bilang ama ng tahanan, bilang hari, bilang leader ay na-drive niya po sa pamagitan po ng pangunguna at pagkonsulta sa ating Panginoon. Makita po natin dito na sa verse 4 ay name-mention po ang bawat pangalan, bawat sambahayan niya, kumbaga po ay may bahagi. Bawat sambahayan niya, mga anak niya, lalaki at babae, ay naka-mention po. So, napakahalaga po na yung sabi lang dito na pangalan ay kabahagi po sa sambahayan ni David. Kaya po, yung mga pangalan, mga nakaraan natin na mga lahi ay mga binabanggit. So, napakahalaga po na bawat pangalan po ay nakasulat at lalo tigit naka-mention dito sa ating banal na kasulatan. Yun lang po yung nakita ko dito na tayo po may mga bahagi, tayo may mga pangalan na binuhay tayo ng ating Panginoong Diyos, na binigyan tayo ng pangalan upang meron po tayong bahagi na maglingkod, sumamba sa Kanya. At lalo tigit, napakahalaga yung paglilid ni David sapagkat yung mga anak niya na ito ay ganun din po yung kanya pong dinadrive na gagayahin din po siya ng kanyang mga anak na palagi pong sumasangguni sa ating Panginoong Diyos. Kaya yun na po, yung na-mention po yung mga pangalan ng kanyang mga anak, napakahalaga po. Thank you. Bilang sambahayan. Amen. Thank you, Sister Marical. At ating binabati si Ate Peli Sulilapsi at binabati niya tayo. Sabi niya, good evening po. God bless us all. Kamusta po, Ate Peli? Nawa ay mabuti na po ang inyong pakiramdam sa kalooban ng Diyos, kagandahan niyang loob, ay nawa ay lapatan ng lunas ang inyong pong pakiramdam at manumbalik kayo sa kalusugan. Okay, thank you, Sister Marical. Okay, Brother Alan, sige po, go ahead. Ang ating pong topic ngayon, mga kapatid, ay 14 lang halos, maikli lang, pero dito ay hitik na hitik sa biyaya ng ating himay-himayin. Ay marami tayong makukuha. Sabi po dito, mga kapatid, ang tinatampok ng 1 Chronicles 14 ang kahalagaan ng paghanap ng patnubay ng Diyos. Yes. Kahit na tila malakas at may kakayahan. Gaya na pinakita ng mga tagumpay ni David laban sa mga Pilisteo. Binibigyan din ito na ang tunay na lakas at tagumpay ay nagmumula sa pagkakaayon sa kalooban ng Diyos at pag-asa sa kanyang direksyon. Binibigyan din ng kabanata ang katapatan ng Diyos sa pagpapala sa mga naghanap sa Kanya at sa Kanyang kapangyarihang madaig ang mga hadlang. Ay, mga patid, napakaganda po nitong ating pinag-aaralan. Isa pa, mga patid, ang 1 Chronicles 14 ay nagsasabi sa atin na seeking God's guidance. Patuloy po nating hihilingin ang gabay ng ating Panginoon. Gaya ni David. Tapos, God's blessing and victory. Siyempre, ay hiningin natin ng guidance ng ating Panginoon. Ang resulta nun, mga kapatid, kabiguan ba? Hindi po. Pagpapala at pananagumay. Tapos, humility and dependence.
and spiritual warfare. Ito din po yung mga kapatid sumasalamin sa pakikipaglaban natin spiritually. May mga frustrations po tayo spiritually na parang digmaan, naglalaban, nagtatalo sa ating mga kalooban. At tapos ang nakakaano dito, nakakamangha, ay saan sila pinagtago, mga kapatid? Saan sila, anong puno? Mulberry. Alam niyo po ba mga kapatid, yung mulberry, meron dyan sa tabi ng church natin. Nung nakarang Sabado lang ay hitik na hitik sa bunga, yung itim ang bunga, yung pong mulberry. Ay siguro, kung iba-iba, mga kapatid, sasabihin, sige magtago kayo dyan sa mulberry. Ay hindi naman tayo kayang suporta ng mulberry. Ano ba na may tsuran ay pampapayat ng mga ng mga sanga. Pero mga kapatid, higit sa mulberry ang protection na binibigay natin pa. Sige, ang doon, sumunod ka muna sa akin. Kaya nung magtago sila at bigyan ng Panginoon ang pagtatagumpay sa labanan. Gratitude and praise. Pagpapasalamat sa pagtatagumpay at pagpupuri. May mga sabi, Brother Maron, mga kapatid, bakit daw, in spite of yung mga kasalanan ni David, kita nyo dito, kasi makikita natin, nag-asawa uli siya eh. So, kita natin yung ginawa niya kay Uriah, kay Bathsheba, at tapos nag-asawa pa uli siya. Ay, bakit daw in spite sa mga ganitong kasalanan, bakit andun pa rin ang blessing ng ating Panginoon kay David? Kasi si David hindi siya katulad na ibang hari na kabayong Batangas. Sa una lang naging direkta sa Panginoon, pagkatapos tumalikod na. Si David po hindi. Gumawa siya ng kasalanan ngayon, after a while, ihingi niya ng tawad. Up to the last minute na kanyang buhay, mga kapatid. Di ba? Babalikan natin. Up to the last minute, nakahingi po siya ng tawad sa ating Panginoon. Yun po kahalagahan, mga kapatid, ng ating pinag-aaralang karakter ngayon. Kaya, mabuti po na ating pong examining maigi ang ating pinag-aaralan yan, sapagkat ito'y magbibigay kalakasan po samantalang tayo'y patuloy na nananampalataya sa ating Panginoon. Salamat po. Amen and amen. Amen. It's always about God, naman to, no? Lalo na sa ating pong pinag-usapan ngayon, no? Makita natin yung katangian ng Diyos, no? Kung kapag ikaw ay nagtiwala sa Kanya, ay ang Diyos po ay nagbe-bless talaga. Kaya tamang-tama yung ating pong laging binabanggit, ano? But seek ye first the kingdom of God and His righteousness, and all these things shall be added unto you. Nakita niyo po kung ano po yung nagang kahinatnan ng mga battles na sinuong ni David. Victory. At ang sabi dito sa ating pong binasa, yung verse 17, ang katanyagan ni David ay lumaganap sa lahat ng lupain. Nilagyan ng Panginoon ng takot sa kanya ang lahat ng mga bansa. Yan po, no, mga kapatid, no, kapag ang Diyos po ang ating pong hinanap muna, ang kanya kaharian at ang kanya katwiran, ayawan mo man yung blessing, lagi pong kasunod yon. Kaya nga po na natin hanapin yung idaragdag. Ang kailangan pong malinaw na ating pong part, yun po, hanapin ang kanyang kaharian at ang kanyang katwiran. Sabi nga ng ating pong slogan ng ating CLPM, diba? Put God first and you will never be lost. At nakita naman natin sa ating pong istoryang ito kung paanong totoong-totoo ang kanyang binanggit. Ang isa rin sa shinare ni Brother Dong, mga kapatid ko, no, yung kanina, yung sa verse 15. Tignan niyo po ito, may natatangi po na yung gustong i-point out dito. Dito sabi niya ay, nasa na yun? Ito, sa verse 15. Kapag iyong narinig ang hugong ng lakad sa mga dulong mga puno ng balsamo, ikaw nga ay lalabas sa pakikipaglaban, sapagkat ang Diyos ay umahayo sa unahan mo upang lupigin ang hukbo ng mga Pilisteo. Anong sinasabi nito? Mga kapatid, sa buhay natin ito, gaya ng nabanggit natin at nabanggit ng ating mga iba pang nag-share, ay punong-puno tayo ng mga labanan, mga kapatid. Yan man ay malilaki o maliliit, medium size na labanan, extra large na labanan. Basta ang sinasabi po dito, habang tayo nabubuhay sa mundong ito, punong-puno ito ng pakikipaglaban. Ano pong sinasabi? Wala pong aatras.
wala pong susuko, wala pong matatakot, wala pong magpapanik, wala pong mababalisa, wala pong bibitiw. Ang sabi po dito, lumabas ka at makipaglaban. Ang sabi sa isang madalas natin nababanggat, ang umaayaw daw ay hindi nagwawagi at ang nagwawagi ay hindi umaayaw. Kaya tuloy lang sa laban, mga kapatid ko, no? At mas lalo na kung ang nangunguna sa ating pong labanan ay ang ating pong Panginoong Diyos. Kapag siya ang nanguna, yung outcome po hindi po naiiba, mga kapatid, ano? Kung paano siya noon, gayon din siya ngayon at gayon din siya sa hinaharap, sapagkat siya isang Diyos na hindi nagbabago. Kaya kung pinagtagumpay niya ang mga nagtiwala sa kanya noon, na atin pong binabasa ngayon, ay kung atin pong gagawin, ito pong mga ehemplong atin pong natututunan, ay ganun din po ang magiging resulta nun, mga minamahal ko, sapagkat gagawin ng Diyos yung kanyang ginawa sa mga naunang nagtiwala sa kanya. Kaya laban lang po, mga kapatid, ano? At sikapin po natin sa ating paglaban, sikapin po natin sa bandera tayo ni Prinsipan Manuel nakalinya. Baka mamaya laban tayo ng laban ay iba pong labanan yung ating pong pinaglalaban. Ay siguraduhin po natin na sa bandera na puno ng dugo ng ating pong Prinsipe Manuel, tayo po ay naka-enlista. Ayan, okay, sige po, mayroon pa po tayong oras. Ang oras po natin ay 7:36. Kaya kung meron kayong nais-share, share lang po. At sa ating pong mga nasa FB Live ay pakigamit lang po ang ating pong mga comment section upang amin po itong mabasa. Okay, at ating pong binabati rin si Sister Jennifer Casimo. Magandang gabi po sa lahat, mga kapatid. At gayon din si Ate Peli. May lagnat pa rin ako at inuubo, Brother Marlon. Thanks po for your prayers. Okay, sige po, atin po patuloy na ipanalangin si Ate Peli. Alam nyo, ang ubot sipon po ngayon, kaya mag-ingat po tayo sa panahon, mga kapatid, ano? At pabago-bago ang panahon. Tulad kanina, no, akala natin ay uulan na at pagkatapos ay biglang uminit at tapos nung hapon ay umulan na naman. Ay pagka pinagsama mo yon, mga kapatid ko, ay ubot sipon talaga ang kakauwian at lagnat. Ay ang tagal pa naman po nitong gumaling. Kaya nga po, ingat-ingat tayo, mga kapatid, ano? At patuloy tayo na umasa sa ating pong mahal na Diyos, sa kanyang pagpapalakas sa atin. Okay, so ano pa po ang ating pong nasumpungan? Doon pa rin sa ating pong shinare, mga minamahal ko. Gusto ko pong i-share sa inyo ang isang talata ng Biblia sa 2 Timoteo 1:7. Pakinggan niyo po ito. Mayroon po yung makaka-relate po tayo sa sinasabi ng talata ng chapter ng verse 15. Ang sabi po ng ang Bagong Biblia, Tagalog, 1978, ay ganito, sa 2 Timoteo 1:7, sapagkat hindi tayo binigyan ng Diyos ng espiritu ng katakutan, kundi ng kapangyarihan at ng pag-ibig at ng kahusayan. Sa ibang salin, mga minamahal ko, sabi dito, ay sapagkat hindi tayo binigyan ng Diyos ng espiritu daw na ng kaduwagan, kundi na espiritu ng kapangyarihan, ng pag-ibig at ng pagpipigil sa sarili. Kaya nga po, mga minamahal ko, hindi tayo madali dapat matakot. No po, kasi kasama mo ang Diyos eh. Bakit tayo magiging madaling matakot? Alam nyo, di ba, madalas po natin mapapakinggan. Yan po ang pinakamaraming beses na salita ng Diyos na atin pong mapapakinggan. Huwag kang makatakot, ang sabi niya. At magpakalalaki ka at huwag kang matakot. Kasi oras na pumasok ang takot, nako, yan na po ang sunod-sunod. Manganganak na po yung takot na yan. Mawawalan na tayo ng tiwala. Magpapaanit na tayo. Mag-desisyon na tayo ng hindi iniisip. Mga naman ko, kaya nga, napapahamak tayo kapag nawalan tayo ng tiwala sa Diyos at pagka pumasok dyan ang takot at alalahanin. Kaya mula po sa ating pong aralin, ay matuto po tayo sa mga magagandang aralin nating napakikinggan. Okay, so tingnan po natin sa FB Live, baka meron pa dito. Okay, sino po dito ang wala naman Okay, basahin natin ito kay Sister Melda. Sabi niya, yun, sa 1 Chronicles 14:15 din, sa commentary, sabi niya, it shall be when you hear the sound of marching
in the, and it shall be when you shall hear, saan na yun? Oh, wait lang po You shall hear a sound of going in tops of the mulberry trees, and that then thought shall go out to battle, for God is gone forth. Yun nga po, yung ang Diyos ang siya nangunguna sa mga digmaan. Actually, may meron pa po ako mga nilista dito, no po. Sa awit 127 verse 3, meron pong binabanggit, mga kapatid. Di ba, nilista po doon yung mga anak. Ang isa rin makikita natin doon, mga pinapatid, di ba, una, pinagpala ng Diyos si David na yung lahat ng kanyang pangailangan sa pagiging hari, pinrovide ng Diyos. Yung sa verse 1, no po, yung si Hiram, nagpadala ng mga manggagawa ng puno ng karpintero para itayo ang bahay ni David. Hari po yun ng Tiro. Ano pa po ang kanyang ginawa ng Diyos? Siya po ay binigyan ng sunod-sunod na tagumpay sa pakikipaglaban, binigyan siya ng blessing na mga anak. Ang sabi po dito sa awit 107 verse 3, babasa ko sa dating Biblia na salin, narito, ang mga anak ay mana na mula sa Panginoon at ang bunga ng bahay bata ay kanyang gantimpala. No? Kaya nga ang blessing ng Diyos po ay sumagana kay David, sa lahat ng aspeto ng buhay niya, siya po ay binlessed ng Panginoon. At ang isa rin po sa ating po matututunan, kung inyo pong, mga kapatid, kasi wala pong nagtataas ng kamay, kaya sinamantala ko na po, bago tayo manalangin. Sa verse, wait lang po, at tinakay ng hangin yung aking pong Bible. Okay, ang sabi ko dito sa verse, wait lang po. Kung yung mapapansin nung matalo po yung mga Pilisteo, meron pong talata doon, nang sabi doon, ang mga Diyos-Diyosan nila ay naiwan. Okay? So, ang sabi po dito sa, basahin ko po, wait lang. Nasa na ba yun? Tapos, yun po ay sinunog, mga kapatid, no? Wala, hindi ko na makakita po, mga kapatid, yung aking sinulat. Kasi, mahalaga po yun natin po matutunan, po? Ay, sino yun? Okay, Brother Dong. Sige po, go ahead, Brother Dong. Habang hinahanap natin. Doon lang po, Brother Marlon, nagandahan ako dun sa verse 15 sa huli. Sabi, sapagkat ang Diyos ay yumaon sa unahan mo. Yun nga po yung nasa unahan ng ating Panginoon. Pero yun nga po yung sinasabi ko kanina. Alam po natin yun na sa ating pong pakikipaglaban, lalong-lalo na po sa spiritual, alam nating nasa unahan ng ating Panginoon. Ngunit sabi nga, andun yung natin, yung takot na alam naman natin na siya nasa unahan, pero tayo takot pa rin, At yun ang hindi ginawa ni David. Siya sumunod sa mga pinag-uutos ng Panginoon, ginawa niya na may pananampalataya at katapangan. Ganon din po pala dapat lang tayo. Battle, oo nga, ang Panginoon nga siyang mangunguna at siyang lalaban. Pero kailangan din na nandun din tayo sa labanan ngayon. Hindi po tayo yung, kumbaga, umaasa na lang sa Panginoon na kailangan din talaga yung may gawa. Yung meron tayong, kumbaga sa ating sarili, meron tayong pagpumilit na bagamat tayo'y hirap na hirap makasunod. Tayong pagpupumilit na, sige Panginoon, susunod ako sa iyo. Pagkat ako'y nananampalataya at naniniwala sa iyo. Ganun po dapat. Yun po ay para sa akin lang, mga kapatid, na akin po naisip lang kanina. Maraming salamat po at magandang gabi. Amen, Brother Dong. Opo, nangako ang Diyos na ako'y lalaban, na ipaglalaban kita, pero kailangan nandun ka rin po sa gera. Brother Marlon, naka-mute po kayo. Yan, thank you, Alan. Yan po, Brother Dong, tama, po. Siya'y nangako na siya'y manguna sa digmaan at ipaglalaban ka niya, pero kailangan po ay nandun ka din sa gera. Yan, thank you, Brother Dong. Okay, Brother Alan, sige po, go ahead. Ang 1 Chronicles 14 din po ay isang makapangyarihang aral sa pananampalataya, pagsunod at kalagahan sa pag-asa, sa karunungan at lakas ng Diyos sa lahat ng aspeto ng ating buhay. Ito po ay kagabi, hindi ako nakapag-comment dun sa kapagbigay ng reflection sa ni Usa.
Ah, kita po natin, maganda po yung intention ni Uzay. Nung tumagilid yung ano, magandang intention, pero bakit namatay? Bakit siya namatay? Bakit siya pinatay ng ating Panginoon? Kasi unang tagubilin, kahit anong mangyari, Nagawa. huwag niyong hahawakan. Mamamatay kayo. Eh, si Uza, siguro, concerned siya doon sa ano, pero sabi rito sa ating pag-aaral, ay nawala doon yung confidence niya sa ating Panginoon. Correct. Minsan ganun tayo mga kapatid eh. Idinalangin na natin, Panginoon, ganito. Pero andun yung doubt natin na baka hindi sundin na. Ay doon tayo minsan, doon napapahamak minsan ng tao. Ay, sinabi ko na wag mag-alala eh. Ay patuloy pa, nagwo-worry pa din. Siguro mga kapatid, hindi ko alam kung naranasan nyo na sa inyong buhay na may mga pagkakataon ng aming buhay na minsan may isang kusing ay wala po tayo. Pero ang tanging meron lang tayo mga kapatid ay panalangin. Panalangin na makakaraos tayo sa buong maghapon. Ay hamakin niyo mga kapatid ay pinakawalan ko ang panalangin niyon mga kapatid. At alam niyo ba na sa buong maghapon ay para kaming kotse na wala ng gasolina pero tumatakbo pa rin kami at nakakarating kami sa aming patutunguhan. Iyon ay dahil sa ating Panginoon. Ang isang dito sa ating pag-aaral ay obedience, pero may mahalagang sangka pa rin po yun mga kapatid para magtagumpay tayo sa ating digmaan. Iyon ay walang iba kundi ang pananampalataya. Kasi pag inalis niyo po yun mga kapatid, pananampalataya, para lang tayong, sabi nga, para lang tayo nagtayo ng pader na walang suporta. Ay, pader nga yun, nakatayo, pero pagdaka, ihipan ng hangin yan, mabubuhal yan. Yan mga kapatid, katulad ng ginawa ni David sa ating kwento, naging ano siya mapagsangguni siya sa ating Panginoon. Tayo mga kapatid, ito'y ano din sa akin, leksyon din sa akin, na dapat pala maging mapagsangguni. Sabi nga ni Brother Man sa kanyang mga message, kulitin natin ang ating Panginoon. Maging makulit tayo. At kanyang ibibigay. Tsaka sabi daw, pag humiling tayo, wag nating, kung malalakyan natin yung ating kahilingan sa ating Panginoon, siyempre, lalakyan din natin ang ating pananampalataya. At yun po ay kanya pagkakalob sa atin. At magtatagumpay po tayo sa lahat ng digmaan na dumarating sa ating buhay. Spiritual man yan, physical o ano pa man yung mga digmaan yan, ang Panginoon ang siyang magiging tanggulan po natin. Salamat po. Amen. Ayan. Sa isa sa shinare ko po mga kapatid, sa sulat po ni Sister White, ang sabi sa atin ay ugaliin daw po natin na laging nakikipag-ugnayan sa ating pong manunubos. Po, kaya napakahalaga po yung ating pong yung ating prayer time. Actually kahit saan pwede kang manalangin, kahit anong oras po pwede kang manalangin. Ay hindi kinakailangan na lagi kang nakaluhod. Kahit naglalakad ka, kausapin mo siya sa iyong paglalakad sa pamamagitan ng iyong isip, mga minamahal ko. Kaya ang kailangan lang po ay lagi tayong nakaugnay, lagi tayong umaasa sa Kanya. At kailangan lang po yung ating pong pananampalataya ay mag-umalab din naman. Samantala, ating pong binabati rin si Sir Annabel Barrios at binabati rin tayo. Good evening po sa inyong lahat. At si Ate Tess Lopez Haluber ay magandang gabi po mga kapatid. At si Sir MJ ay kasama rin po natin. Thank you so much sa inyong pong pagsubaybay at sa inyong pong pagsuporta. May God bless you po at sa inyong pong mga ministry dyan po sa lugar ninyo dyan. Okay, kung tayo po ay wala nang idaragdag, tayo po ay ngayon ay dadako na sa ating po panalangin. Thank you po sa inyong po mga pag-share. Ang oras po natin ay 7:49. Okay, so atin na pong ibibigay ang panahon sa ating pong mga mananalangin. Atin pong hilingan si Sister Ami para sa ating pong adoration prayer. Ang ating pong confession prayer naman ay hilingan po natin si Sister Imelda. Woman power naman ngayon. Okay, so nung nakaraan ay yung ating mga kabataang mga mandirigma. Ngayon naman ay yung ating pong mga kababaihan. Okay, so confession si
Sister Imelda, at ang ating pong Thanksgiving prayer ay hilingan po natin sino ba ngayon ang Sister Marical, kayo po ang ang supplication. Ayan, yan. Supplication prayer. Okay, sa atin po namang Thanksgiving prayer, Brother Alan, nandiyan po ba si Sister Donna? Pwede ba siya sa Thanksgiving? Natutulog ng papahinga. Pasensya na po. Okay, sige. Okay, sige. Pwede lang. Sa inyo na lang. At ano po? Sige, ako na lang po. Okay, sige po. Okay, Brother Thanksgiving Thanksgiving po. Thanksgiving. Okay, sige po. Okay, sa ating pong mga nasa FB Live, kung meron po kayong nais na isama sa ating pong prayer journal, ay makisuyo po na ilagay lamang po sa ating pong mga comment section. Sana makaabot. Kasi kung hindi po ay isusulat na lamang po na ito para atin po may panalangin sa mga susunod na pagkakataon. At pakilagay na po nyo ang inyong pong mga prayer request dyan po sa ating pong comment section. At sa ating pong mga nasa Google Meet, ay kung meron kayong naisdagdag, ay atin po itong isama. Sister Marical, pakisuyo si Ate Peli, po. Patuloy nating pag-pray at nilalagnat pa rin po si Ate Peli magpahanggang ngayon. So isama po natin sa panalangin. At yung ating pong tag dito, fellowship sa Sabado po na darating. Sama po natin sa prayer. Okay, kung wala na po, ay sige po. Ayun, Brother Dong, sige po, go ahead, Brother Dong. Salamat lang po at gumaling na po yung apo ni Brother Dong. Okay. Sa kanya pong lagnat. Amen and amen. Thank you so much. Parang kagabi lang natin pinag-pray yun. Okay. Oo nga, Elder. Answered prayer. Okay, pakisuyo po. Brother Alan, yung pong apo ni Brother Dong ay answered prayer at maayos na po ang kanyang kalagayan. Purihin ang ating Diyos, itaas ang kanyang pangalan. Napakabuti po ng ating pong Diyos. Okay, so meron pa po ba kayong mga prayer requests? Ilan po at atin po itong sabihin lang kung tayo po ay mayroong mga prayer requests. Kung wala naman po ay tayo dadako na po sa... Okay, Sister Imelda. Healing kila Sister Laura at si Nanay Rosalina sa kanilang naranasan na operation. Ayan. Healing and recovery. Salamat po. God bless. Healing and recovery. Si Sister Laura po ay sa kanyang puso ay naoperahan na po siya. So nagpapalakas na lamang po at atin pong ipag-pray Sister Laura at Sister Rosalina sa kanilang pong mga operation na naranasan. Okay, dito naman sa FB ay wala namang request. Okay, kaya kung wala na, tayo po ay hilingan na natin ating mga kabataan para sa awit bago manalangin. Atin po awitin na now, dear Lord. Now, dear Lord, as we pray, take our hearts and minds far away from the press of the world all around, to your throne where grace does abound. May your lives be transformed by your love. May our souls be refreshed from above. At this moment, let people everywhere join us now as we come to you in prayer. Papuri sa iyong kataas-taasang pangalan, O Panginoon. Ikaw ang Panginoon na dapat papurihan at sambahin ng sanlibutan. Ikaw ang lumikha ng lahat ng bagay na aming nakikita. Ang lahat ng ito ay iyong ipinagkaloob sa bawat isa. Nawa, Panginoon, ang mga kaloob mong ito ay wag namin sirain. Naway ito'y magsilbing amin pong pag-uumpisahan ng amin pong pagpupuri at pagdadangal sa iyong kataas-taasang pangalan. Ikaw ang dapat purihin magpakailanman.
Nanghi po kami ng tawad sa nagagawang pagkakasala. Limon po tayo kami patawarin. Kami isang marumbasan na puno ng kasalanan na sa inyo lumalapit. Naway paputiin niyo po kami na parang nyebe. Naway dalangin po namin, Panginoon. Kayo po ang luminis sa aming mga pagkakasala. Binabalik ng sama. Sa pagpapatuloy, O Diyos, ay nais po naming ibalik lahat ng pagpapasalamat. Sa aming simpleng pananalita lamang, O Diyos, ay hindi sapat ang mga kabutihan na inyong pinagkakalob sa amin. Bagamat may mga hindi magagandang bagay na nangyayari sa aming buhay, kami pa rin ay nagpapasalamat at patuloy na magpupuri sa inyo sapagkat batid namin na lahat na ito ay inyong kalooban sa aming ikaayos at bubuti. Salamat po, Panginoon. Una-una, ang inyong pagpapagaling sa munting anghel, sa pamilya ni Brother Dong, sa kagalingan niya. Salamat po sa inyong paghipo sa kanya at bilang isang sa kanyang murang edad, Panginoon, ay aming pinagpapasalamat na tunay na napakalapit ng inyong puso sa mga batang ito. Kaya nga may patuloy naming tinataas ang pagpapasalamat sapagkat inyong binigyang kalusugan, pinambalik ang kalusugan, kalakasan ng batang ito. Panginoon, napakarami naming dapat ipagpasalamat. May mga digmaan kami sa aming buhay na aming napapanagumpayan sa pamamagitan ninyo. May mga pangangailangan kami na hindi namin alam kung saan kukunin, pero nandyan kayo upang ipagkalob ang mga pangangailangan namin. May mga kahilingan kami na sa aming bilang tao ay imposible para ito'y magkaroon ng katuparan, pero ang lahat ay ginagawa ng imposible. Kaya nga po, Panginoon, sa inyong dakilang pag-ibig, dakila po kayo at dakila po ang inyong pagmamahal sa amin na aming tinataas at pinasasalamatan patuloy sa inyong matamis na pangalan. Amen. Dakilang Ama na makapangyarihan ka sa lahat sa aming pong pagpapatuloy. Kami po ay nagpapakumbabang lumalapit sa iyo, kumakatok. Mangungulit kami sa iyo, Panginoon, at una sa lahat sa aral na amin pong natutunan sa gabing ito na kami po'y sumangguni palagi sa iyo, Panginoong Diyos, upang magkaroon po ng pagpapatagumpay ang aming mga buhay, ang mga lahat niyong panukala sa bawat sa amin. Lalo tigit, ang pagbuhos at pagsiselyo po ng banal na Espiritu ay iyo pong igawad sa bawat isa, dakilang Diyos, upang sa gayon patuloy po kami na sa bawat paghakbang, umaga at gabi, ay amin pong mga natututunan po namin ay aming pong may apply upang magkaroon po kami ng true and godly revival at transformation sa aming mga buhay. Bagaman kami po ay marami pong pagkakasala sa inyo, na paulit-ulit, ay tulungan niyo po kami, Panginoon, na ito po'y mabago sapagkat sa aming sarili, hindi po namin kaya, dakilang Diyos. At lalo tigit, magkaroon nawa po ang bawat isa, pamilya, bawat naririto ng kapayapaan sa kabila ng kaguluhan sa mundong ito, Panginoon, sa pangungunan ninyo. Ang namin po dinadalangin na iyo pong kasihan ng buong evangelism sa buong sanlibutan, dakilang Diyos, ang lahat ng iyong mga servant leaders at na lalo tigit, Panginoon, ang kanilang mga pamilya, lalo mula sa General Conference hanggang sa local churches, Panginoon, iyo pong patnubayan at lalo tigit ang kalusugan ng bawat isa na at lalo tigit ang mga blessing na patuloy niyong pinagkakaloob sa inyong mga lingkod. Amin po dinadalangin ang internet connection sa mga oras ng pagpupulong, umaga at gabi. Inyo pong patnubayan, dakilang Ama, na ito pong mga platform na ito ay magamit upang maipalaganap ng malawakan ang iyong ebanghelyo. Ang Lamaw Mission Group sa bawat members at ang mga newly baptized na mga kapatid ay magpatuloy sa kasiglahan at nawa po maging maganda po ang panahon sa araw po ng mga bayanihan at ang mga kapatid po ay magkaroon po ng time na makisangkot po sama-sama upang maunti-unti po ang pagtatayuan ng bahay-sambahan. Aming nilalapit din sa iyo, dakilang Diyos, ang media ministry at ganoon din po mga followers at lalo tigit ang mga nagsishare
at ang mga nagsusuporta upang sa pagpapatuloy nito ay patuloy na lumaganap dakilang Diyos, at ito po ay naitutulong din po sa Lamao Mission Group. At namin po dinadalangin ng lahat po ng bawat pamilya na nakakaranas po ng mga pagsubok. Inyo pong lingapin ang bawat isa, Panginoon, at lalo tigit sumangguni sa iyo upang sa gayon lahat po ng pagsubok na ito ay amin pong mapagtatagumpayan. At dakilang Ama, sa gabing ito, kung kami po'y nakatagpo ng awa, biyaya sa inyong paningin, narito po ang mga prayer requests para sa past healing, recovery, health, and medication ng bawat isa. At ito pong mga pangalan na to na aming sasabitin, dakilang Diyos. Inyo pong lingapin, Sister Belen Sapico, Sister Levy Bitog, Sister Edith West, sa kanya pong kagalingan at lalo tigit sa kanya mga proseso ng mga laboratory. Nawa po'y maging maganda ang resulta nito at matrace kung anong naging problema, dakilang Diyos, at maging si Uncle Mitch West, inyo po silang patnubay na patuloy na bigyan ng kalusugan. Si Nanay Pining, si Brother Jerome Dutimas, Pastor Adin Dutimas, si Sister Esther Tabian sa kanyang kalusugan at ang kanyang mga apo, Sister Jenny Manyaol, Sister Senis Talita. At ganoon din po, miracle healing para sa pinsan ni Elder na si Jack Lord, Ernest, ganoon din po si Ernest Tukapulong, si Kuya Nonoy Abkilan sa kanilang mga dialysis. At patuloy na recovery kay Brother Sam Guillermo, Brother Ruel Lopez, Nanay Narcisa, Nanay Crising, and Tatay Boy, Sister Marina Langrio, TJ Marcelino, si Nanay Lucy, si Sister Pe, si Sister Lydia Rehenes, Brother Lino Mateo, Brother Danny Lagumbay, Sister Bing, at ang kanyang kapatid na Sister Lisel, Sister Sara Marie, si Sister Nancy Arujado, Sister Mary May Espiritu at ang kanyang pamilya, Sister Jane Argumido at ang kanyang family, Sister Feli sa kanya pong lagnat. Nawa po, Panginoon, hipuan mo po ang nanay namin na ito na magkaroon na po ng kalakasan, kalusugan, at manumbalik po ang kanya pong dating lakas. Ganon din po, amin po dinadalangin sa ang kanyang pamilya, maging ang kanyang mga apo na makasama niya po sa pananampalataya, dakilang Diyos. Ang Harvest 2025, mga commitment ng bawat pamilya, nawa po, Panginoon, wag po kaming hihinto na ipanalangin ang aming mga isinulat doon hanggang sila po ay mailapit namin sa iyo, dakilang Diyos. Ang combined offering plan na ito po ay nakakatulong sa CLPM, sa mga gawain, sa mga lahat po ng mga plano ng aming pong konferensya. Ito po ay maisulong na bawat membro ng iglesia po ay makapag-share sa pag-o-offering, dakilang Diyos. Si Iting Lourdes sa kanyang mga medication and treatment, inyo po siyang i-bless at tulungan po na patuloy na recovery. Si Tatay Faustino Calayo, si Auntie Vic Fernandez, maging ang Santa Cruz Church na nakakaranas ng pagsubok. Ang iglesia na ito, Panginoon, na iyo pong tulungan, lalo tigit ang mga membro na sila po ay unti-unting magkaisa, unti-unting magsama-sama upang manumbalik sa dati ang kasiglahan ng iglesia. Sister Queenie Dungka, Sister MJ, at ganoon din po sa kanyang kalusugan, at ang Pastors Evangelism nila, si Nanay Gayang sa kanyang kalusugan, si Edelromi at Nanay Elena. Ang Wakas SDA Church na magkaroon ng layman, si Brother Jake Berlerosa sa kanyang continuous healing, Sister Edith and Brother JB Jones sa kanyang health, Sister Marlene Catanos na continuous sa kanyang mabuting kalusugan na ngayon. Thank you, Lord. At yan din po si Brother Moises Baseya sa kanyang healing, Nancy Arujado, si Sophia Joy na nagsasuffer po sa kanyang leukemia. Bigyan niyo po siya ng kalakasan, Panginoon. Patuloy na recovery kay Cynthia Carasen. At ganoon din po si Abby na anak ni Jonah, si Sister Nora sa kanyang kalusugan, Nanay Rosalina Miranda sa kanyang operation. At ganun ay successful operation na po siya po, for recovery na po, dakilang Diyos. Si Brother Briggs, para sa kanyang APCAT exam, nawa po ay makapasa po siya para sa scholarship. Ganun din po, amin po dinadalangin ng crusade nila Sister Estero Hinampas at kila Sister Janet Hinampas, evangelism sa Samal Island at Turil. Sa mga apo ni Sister Diding na si Skyler Gabriel na makalakad, makapagsalita, at ganoon din po ang kalusugan. Ang kalusugan nila Sister Sol at Brother Tolitz,
Nawa po ay tulungan mo po sila na kanilang mga nararamdaman. Ito po hipuin niyo po, Panginoon, at lalo tigit ang kanilang mga pag-inom ng gamot. Ito po ay magkaroon ng kagalingan maging ang kanilang mga kinakain. Si Tate Ricardo sa kanya pong kalusugan, ang Publishing Evangelism Crusade sa Camacho, sa Balanga. Dalangin namin, Panginoon, na inyo pong pangunahan ito. Ang District Women's Fellowship this Sabbath sa June 21 sa Ipag, sa kanila pong preparation, inyo po silang tulungan, dakilang Diyos, ang mga kapatid na naghahanda, ang host church. Amin po dinadalangin ang mama po ni Sister Raquel na may allergy, inyo pong hipuin na ito po'y gumaling na, dakilang Diyos. Amin po nilalapit sa iyo ang mga guro at ang mga estudyante sa kanilang kalusugan at strength, na isang taon na naman po silang kakaharap sa mga challenge na kanilang pag-aaral. Bigyan niyo po sila ng kalakasan at healing and recovery kay Sister Laura at Nanay Rosalina mula sa kanilang operation. Ay pagalingin niyo po sila, dakilang Diyos. Sa gabing ito, amin po dinadalangin ng bawat naming kahilingan, bawat isa na naririto, sa bawat pamilya, iyo pong i-bless, Panginoon, sapagkat inunan nila na huminto sumandali upang mag-aral, lalo tigit sumangguni sa iyo, dakilang Diyos, sa gabing ito, na ang bawat sambahayan namin ay iyo pong tulungan, Panginoon, lalo tigit ang bawat membro ng pamilya na patuloy pong makasangkot sa inyong gawain, na ito po ay ikalalakas ng dingas ng aming pananampalataya. Kaya Ama, sa gabing ito, tinataas po namin sa iyo lahat, at ang lahat ng aming mga pinalangin ay amin po sinasampalatayanan na ito po'y nasagot niyo na po at kagalingan ang siyang maranasan. At maraming salamat po, Panginoon. Patuloy niyo pong dagdagan ang aming panampalataya at nawa po matulog po kami ng masarap pagkatulog, at lalo tigit ilay niyo po kami sa banta ng kamatayan at anumang sakuna, at makagising po kami muli upang ipagpatuloy ang buhay na ito na puno-puno ng pag-asa sa pamamagitan ninyo, Panginoon. Kaya po, salamat po sa pagdinig niyo sa aming panalangin, alang-alang sa matamis sa pangalan ni Jesus na aming tagapagligtas. Amen. Hear our prayer, O Lord. Hear our prayer, O Lord. Incline thine ear to us and grant us thy peace. Amen. Magandang gabi po. Happy 7-7 prayer. Magandang gabi po sa lahat. Amen. Magandang gabi po. Amen and amen. Maraming salamat sa inyo pong pagsubaybay. Maraming salamat po sa prayer. God bless everyone. Shalom. Miss pa, mga kapatid. See you tomorrow. Good night.